Good day mga katropa, bali sa video na ito, ayan, magkakaroon tayo dito ng unboxing at review na rin dito sa ating slide ng Glock 17. So ito nga pala ay PGC brand na slide. Okay, so buksan na natin. Okay. So yung laman nito, ayan, ito yung kanyang slide. Tapos meron siyang kasamang outer barrel. Tapos, ito yung kanyang extractor. So, aluminum lahat yan. Sa bali ito pala ay pang Tokyo Marui Glock 17. So, generation 3. Okay? So, subukan natin timbangin yung kanyang bigat. So dahil siya ay aluminum, mas magaan siya compared dun sa stock na slide. Ayan. So ay 77, 20 grams. So yun, ganoon lang siya kagaang. So dun sa appearance naman niya, ayan, kumpleto naman yung kanyang markings. Pati yung kanyang serial number, yan. So, ang serial number nito, parehas lang nung sa outer barrel. Ayan. So, isang klase lang yung serial number niya, ha. So, yung dati ko kasing slide, ayan. So, ganoon din yung, serial number. Yun nga lang, medyo may kalumaan na kasi yung slide ko, kaya yan. Kumuha tayo ng bago. Bali, hindi ko pala kinuha to at ito pa nga pala ay advance birthday gift sa akin ng aking girlfriend. Sana all! So, ano ba ang advantage ng aluminum slide? So, syempre marami. So, isa na dito, syempre mas matibay siya. So, pag mas matibay, syempre hindi siya basta-basta masisira dito sa part na to. Yan. Kasi yung mga stock ni slide dito, unang nasisira yan. Lalo na kung gagamitan siya ng shock buffer. So, ikalawa, yung kanyang weight. Siyempre, magaan siya. So, ang mangyayari, mas mabilis yung kanyang, recoil. Yun. So, mas maganda, mas snappy yung kanyang recoil. Saka magaan ha, kasi nga, kukunti lang, dahil nga magaan siya, yung impact niya pagka nag-recoil siya, hindi ganun kapwesado. Sa bali nga pala yung outer barrel niya is regular na outer barrel. So ito yung gumagalaw pag kinakasa. So pwede naman siyang i-modified. Ayan, para katulad ito, ayan, minodified ko lang din yan para maging fixed barrel siya. Ayan, hindi siya gumagalaw. So yun nga pala, meron akong video nun dito sa ating channel. Ayan, pakisearch na lang kung paano mag-modify ng fixed outer barrel. So yung issue naman dito, so yung issue, syempre may issue. Ewan ko kung sa iba yung issue to, pero sa akin issue yung ganito. So yung dito niya, ayan, kung napapansin nyo, ayan, wala siyang plastic. So walang absorber nung impact nito. So hindi naman siya yung shock buffer, no? So, bali, siya na rin yung mismong shock buffer, pero hindi siya yung ordinaryong shock buffer na nilalagay para maging short stroke yung baril. So, yun yung shock buffer na sumasalo lang ng impact dito. So, wala siyang ganon. So, mangyayari, pagka kinasa nyo siya, pagka nag-recoil, bakal to bakal ang mangyayari. Ayan. So, mangyayari, ayan, ito, tatama yan dito. So, ganun ang mangyayari ngayon. So, kaya hindi ko pa siya nagagamit kasi kailangan ko merong plastic para, syempre, ayoko naman masira to or yung part na to. So, yun lang yung napansin ko dito. Pero, yung the rest, okay naman siya. Ayan. So, legit yan guys na, aluminum, saka gawa siya ng CNC. Ayan, kita nyo naman yung mga pinagtabasan ng CNC, oh. Kita nyo ba guys? Ayan, no?
Hindi siya yung cast iron na ano, yung sa molde ginawa, yung may hulmahan. So ito CNC talaga yung gumawa sa kanya. Okay, so yung ginawa ko nga pala dito sa aking lumang slide, ayan, minodified ko, nilagyan ko siya ng plastic dito, ayan, para magsilbing ano, shock absorber. Pero hindi siya yung pang short stroke ha. Kasi nga ayokong pwesahin yung dito, tong part na to. Ayan. So medyo matrabaho nga lang yan. Pero yun, sulit naman. Ayan o. So naglalak pa rin siya. Kaya hindi siya naka short stroke. So yun lang guys, isang making review lang dito sa slide na to. So bali, ang tanong ko ba't ganitong slide yung kinukuha ko. So maraming klase ng aluminum slide. So ito pala yung nasubukan kong legit na matibay. Saka medyo mura siya compared do sa ibang brand. Saka may kasama na siyang outer barrel. So yun. Update ko na lang kayo guys pagka naikabit ko na to, or pagka may naisip pa akong ibang paraan para magawa ng shock bumper tong area na to na mas maayos yung natatanggal. Yung ginawa ko kasi hindi siya natatanggal. So nakaglue na siya doon. So yun lang. Pero yung gusto ko talaga yung natatanggal pa para magkakabit kayo ng front sight, tatanggalin niyo yun. Kakabit niyo yung tornilyo. Sa akin kasi hirap na kasi hindi ko siya natatanggal. Okay? So yun lang guys, update ko na lang kayo pagka naikabit ko na to ha. So yun lang guys, salamat sa panonood.